Kinausap ni Jalil si Usman ng palihim sa headquarters at tinanong niya ito na nag-usap ba sila ni Ahmad. Sinabihan ni Usman si Jalil na hindi niya kayang magsinungaling kay Marcos. Bakit hindi na lang nila sabihin kay Marcos ang totoo? Tutal, pareho naman sila ng gusto. Ang sabi ni Jalil na hindi niya kasama si Marcos sa kanyang misyon. Sinabihan ni Usman si Jalil na mapagkakatiwalaan si Marcos. Pwede rin itong makatulong sa kanya. Nagtanong si Jalil kay Usman na lahat bang ginagawa ni Marcos, sinasabi ba niya ito sa kanya? Ang sabi ni Usman, kahit pa, hindi dapat siya nagsisinungaling kay Marcos. Sinabihan ni Jalil si Usman na hindi lang niya sasabihin kay Marcos ang lahat ng kanyang alam. Hindi kasama si Marcos sa misyong ito. Oo, posibleng hindi siya korap. Posibleng hindi kasabat ni Marcos yung mga taong sumira sa kanilang isla. Pero ginamit pa rin si Marcos ng mga taong iyon. Kaya sana, maintindihan niya kung bakit hindi siya pwedeng magtiwala kay Marcos. Tinitingnan naman nila Marcos at Azuelo ang 4 na litrato sa matataas na ranggo sa Inlia at SID. Nagtanong nito si Azuelo kay Marcos, sino sa kanila ang sa tingin niya ang may tinatago? Ang sagot ni Marcos na hindi sapat ang kanyang nakikita kanina, pero may pagsisimula na sila kung sino ang primary target. Si General Manalo, malikot ang mga mata. Hindi makatingin ng diretsyo sa kanila. At si Colonel Dionisio, masyado itong defensive. Bigla naman may kumatok sa opisina ni Azuelo, kaya tinago agad ni Azuelo ang mga litrato. At sa pagpasok ni Jalil, ipinakita niya kay Azuelo ang viral video ni Dato Raman na tinatanggi nito ang lahat ng akusasyon laban sa kanya. At mas lalong gumulo ang sitwasyon nang diretsahan niyang sabihin na may mga tao sa loob ng Ili at SID na siyang tunay na may kagagawan ng lahat. At sinabihan pa ni Dato Raman si Marcos sa video na kilatisin niya na mabuti ang mga taong nasa kanyang paligid. Dahil sa statement ni Dato Raman, inis na ngayon sina Lara at Felix. Kaya pinuntahan ni Lara si Azuelo para sabihan ito na naghahamon si Dato Raman. Sinisiraan niya ang Inlia at SID. Kailangan nila ito mahanap kaagad. Sinabihan ni Marcos si Lara, sa kanyang palagay, hindi paninira iyon. Sa tingin niya, nagsasabi ng totoo si Dato Raman. Kaya nagtanong nito si Lara kay Azuelo kung naniniwala rin ba ito. At sinabihan naman ni Azuelo si Lara na naniniwala rin siya nito. At makikita mo sa pagmumukha ni Lara ang kanyang galit dahil naghihinala na sina Marcos at Azuelo na may kasabwat ang sindikato sa loob ng Inlia at SID. Siguradong mananagot na naman siya sa kanyang ama-amahan nito. Nagkaroon ng pagpulong-pulong sina General Carillo at mga kasabot niya sa gobyerno. Pinag-uusapan nila na kailangan pumalpak ang paparating na deal sa mga Japanese investor. Hindi pwedeng magkaroon ng pag-asa ang tao, lalo na ngayon. Sinabihan ni General Carillo silang lahat na palapit na sila sa kritikal na sitwasyon. Habang palala ng palala ang mga krimen, unti-unti nang napupuno ng takot ang mga tao, kaya lalo silang nawawala ng tiwala sa gobyerno. Ibig sabihin, success ang kanilang plano sa destabilization. Malapit nang mapasa kanila ang kapangyarihan. Sama-sama nilang bubuwagin ang wasak ng sistema at mabubuo ng mas magandang Pilipinas at mas malalakas na republika. Pagkatapos nilang magpulong-pulong, kinausap ni Dionisio si General Carillo para sabihan ito, naniniwala na si Azuelo kay Reyes. Nakukumbinsi sila na may nanabutay sa Isla Damay at may mga anomalyang na nangyayari sa loob mismo ng Inlia. Sinabihan ni General Carillo si Dionisio na huwag silang magpapaapekto. Puro satsat lang yan si Azuelo. Titigil din ito. Nagtanong si Colonel Solares, paano na si Marcos? Matigas din ang ulo nito. Baka maging sagabal pa ito sa kanilang mga plano. Ang sagot ni General Carillo, napabayaan nila si Marcos. May naiisip na siyang para kay Marcos. Sa ngayon, ito ang kanilang pagtuunan ng pansin. Ang pagpababagsak sa Japanese investment deal, ngunit mag-iiba ang mood ni General Carillo nung ipinakita sa kanya na kanyang sekretarya ang viral na video ni Dato Raman. Samantala, nagtanong si Azuelo kay Marcos kung sigurado ba siya na hindi siya ilalaglag ni Dato Raman. Kahit malinis ang kanyang intensyon, illegal detention pa rin ang kanyang ginawa. Maari pa rin siyang matanggal sa serbisyo. Ang sabi ni Marcos, sa tingin niya, kung gusto ni Dato Raman na ilaglag siya, matagalan niya itong ginawa. Alam ni Dato Raman na alam niya na inosente siya at hinahamon siya nito na sabihin ang totoo. Ang sabi ni Azuelo,
Hindi ba yun din naman ang kanilang gusto? Ang mapalabas sa lungga ang mga kasabot ng sindikato. Pinatingnan ni Lara sa kanila ni Bastard Ethan ang lokasyon ng video para matuntunan nilang kinaroonan ni Dato Raman. Ngunit nabigo nito si Lara dahil inactive na yung IP address kaya hindi makita ang lokasyon ngayon ni Dato Raman na siyang ikinainis ng gusto ni Lara at nagwala nga siya nito sa loob ng kanyang opisina. Pinatawag si Marcos ng mga matataas na ranggo sa Inlia at SID para questionin ito kung bakit siya kinall out ni Dato Raman. Bakit sinasabi ni Dato Raman na alam niya na inosente siya? Bakit nakapag-usap ba sila nito? Buti na lamang dumating sa Azuelo at iniligtas niya si Marcos. At tinanong niya ang mga ito, bakit hindi niya alam ang kanilang ginagawa kay Marcos? Ang sabi ni General Manalo na may mga gusto lang silang linawin kay Marcos dahil dito sa umiikot na video ni Dato Raman. Galit na sinabihan ni Azuelo silang lahat na lumalampas na sila sa kanilang limitasyon. Taon niya si Marcos, hindi nila ito pwedeng questionin kapag wala siya. Bakit? Ano bang kanilang gustong malaman? Nagtanong si Paulino kay Azuelo, bakit pareho ang sinasabi nila Marcos at si Dato Raman? Magkasabot ba sila? Sinabihan ni Marcos si Paulino na hindi niya alam kung bakit nabanggit ni Dato Raman ang kanyang pangalan sa video. Hindi niya kontrolado ang mga ginagawa ni Dato Raman. Pero hindi rin ibig sabihin nun na mali ang sinasabi ni Dato Raman. Nagalit naman ito si Dionisio sa mga sasabi ni Marcos at galit niyang sinabihan si Marcos na talaga bang gusto niyang sirain ang reputasyon ng Inlia at SID. Sinabihan ni Marcos si Dionisio na ang mga taong nasa likod ng lahat ng kalukuhang ito, ang mga nagpuprotekta sa mga sindikato sila ang sumisira sa ahensya, hindi siya. Sinabihan ni Dionisio si Marcos, kapag nalaman niya na kasabwatan niya si Dato Raman, hindi lang suspension ang kanyang aabutin, ipakukulong niya ito. Hindi naman natatakot si Marcos sa banta ni Dionisio at sinabihan pa niya ito na ganyan ang kanyang gagawin sa oras na mapatunayan niya na may kasabot ang mga sindikato sa kwartong ito. Sinabihan ni Dionisio si Marcos na walang ganun dito. Nagtanong naman si Marcos kung paano niya ito nasabi. Nag-imbestiga ba siya nito? Sinasabi lang niya yan dahil sa mga tsapa nila. Pero hindi ba't ganyan ang ginagawa ng mga protektor? Nagtatago sa likod ng kanilang mga tsapa. Sinabihan naman ni Azuelo silang lahat na ang hirap nila. Pinatawag nila si Marcos. Kinwestiyon ito, pero ayaw naman nilang pakinggan at pagsalitain. Habang si Dionisio, inis na nga siya nila Azuelo at Marcos dahil ang tatapang na nito. Natatakot din siyang malaman nila Marcos na siyang nagkuman sa Isla Damay para imasaker ito dahil mananagot siya ni General Carillo. Papatayin din siya nito katulad na nangyari kay Colonel Del Mondo. Gagawa siya ng paraan para magtagumpay si General Carillo sa kanyang mga pinaplano. Humingi naman ng tulong si Marcos kay Usman dahil alam niya na malawak ang network ni Usman sa Muslim community. Maaari nila magamit yon para mahanap si Jalil Abubakar. Siguradong hinahunting na ngayon si Dato Raman at si Jalil. Hindi sila pwedeng mapahamak. Kailangan niyang itama ang mga maling nangyari sa isla. Kailangan niya proteksyonan sina Jalil at Dato Raman. Sinabihan ni Usman si Marcos na susubukan niya. Pero mahirap ito dahil kahit may alam ang mga taga-community, hindi to basta-basta magsasalita. Uunahin nilang proteksyonan si Dato Raman. Lalo na ngayon, alam nilang inosente yung tao. Ang sabi ni Marcos, na kapag unahan sila ng mga kalaban kay Dato Raman at kay Jalil, siguradong manganganib ang buhay ng mga ito. Alam niya na malaking pabor itong hinihingi niya sa kanya. Pero subukan lang niya. Hindi pwedeng mamatay sina Jalil at Dato Raman. Maraming lihim ang mababaon sa hukay kapag nawala sila. Hindi na nga alam ni Usman kung hanggang kailan niya ililihim kay Marcos ang kanyang nalalaman tungkol kay Jalil dahil pareho naman ang kanilang hangarin sa isa't isa. Ang alamin kung sinong pulot dulo nitong lahat. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik na mga tagpo sa The Blood versus Duty.